o Rice Competitiveness Enhancement Fund mahal ay programa ng ating gobyerno na may taunang pondo sa 10 bilyon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, libreng binhi, pautang at pagsasanay tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Libre ba yan? O baka may bayad yan ha? Libre lahat ito mahal. Maaari ka rin makibahagi sa RCEF Extension Program para tumaas pa ang iyong kalaman sa pagpapalay. Pwede ka mag-enroll sa School on the Air program, sumali sa Information Caravan at mag-enroll sa Farmers Field School. Parang exciting yan mahal ah. Sige nga, paano ba? Mag-text ka lang sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. O siya, tara na. Baka makalimutan pa nating anniversary natin ngayong araw. I love you, mahal! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng palay sa Rehiyon 12. School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12 at kami po ay nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang SOA po natin ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni Direktor Abdul Aidayaan at Rice Competitiveness Enhancement Fund Program Head, headed by Engineer Mocles Buwisan at katuwang din ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Sarangani. Kasama natin dito ang mga bayan ng Maitom, Kiamba, Alabel, Malungon at ang syudad ng General Santos. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max FM na General Santos City. Mapapakinggan rin sa 95.7 FM Radyo Kasaganaan Maitom at 100.5 News FM Kiamba. Napapanood din po tayo live na live sa page ng Max FM Gensan. Ayan, kaya't pakishare na po ang ating live at para batiin natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong umaga. Ayan po, maaga pong nag-text. Hello po, Ma'am Evelyn Toyle. Nakikinig po kami mula dito sa Kiamba, Sarangani. Ayan. Pag-greet po kay Judelisa Toyle sa Toyle family at sa Arago family. At pati na rin po sa Ondoy family. Ayan, maraming salamat. Ayan, nagpapabati rin. Good morning sa tanan na akong classmate sa SOA. Ayan, good morning daw po from RD Gomez ng Purok San Jose, Baluan. Sa mga nanonood sa atin sa live, paki-comment po kung taga saan po kayo para mabati po natin kayong lahat. Ayan, kaya naman ngayong episode ay bubusugin namin kayo ng mga panibagong kaalaman, no? Noong nakarang episode ay ating pong nasaksihan ng ating ground launching at nakasama po natin ang Chief ng Information Services Section, si Ma'am Hana Digiamad Pompong. And of course, ang Chief ng Career Development and Management Section na si Ma'am Simona de la Cruz. Sila po'y nagbigay ng mensahe para sa ating 500 na mga enrollees.
And of course, nilahad din ni Ma'am Hana ang ating pong mga schedules at topic at pag-uusapan sa loob ng 4 na buwan. Kaya naman ngayong episode na ito ay bubusugin namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa pagpapalayan. Kasama po natin ang isa sa mga rice specialists ng aming opisina. Siya rin po ay ang ating RCEF technical staff ng API Region 12. Ayan, kasama po natin ngayon live na live dito po sa Max News FM Gensan, si Mr. Jason V. Abang. Ayan, Sir Jason, batiin po natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Yan po, so isang masaganang pagbati po sa ating lahat, sa mga tagapanood natin at taga-tutok natin via live Facebook. Ayan. Sir Jason, ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang Philippine Rice Industry Situationer. At hindi lamang yan, pag-uusapan din natin ang understanding RCEF and its implication to rice farmers. Ganun din ang rice tarification law at ang RCEF extension program. Nako, medyo mahaba-habang pag-uusapan natin ngayong umaga. Sir Jason, ano po? Kaya simulan na natin, Sir Jason, ang ating talakayan, ang Philippine Industry Situation. Matanong ko lang, kumusta ba ang sitwasyon ng pagpapalay dito sa ating bansa? Ayan po. So Sir JL, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi nga, bilang mga magsasaka and bilang mga farmers, dapat alam din natin kung ano yung sitwasyon ng pagpapalay. Kung gaano ba karami at gaano ba kasapat or sapat nga ba yung inaani nating palay o bigas dito sa Pilipinas. And then pag-aaralan din natin ngayon yung rice tarification law, kung paano siya nabuo, and then yung understanding RCEF and its implication to the rice farmers, and also the RCEF extension program under the Agricultural Training Institute. Okay? Ayan, simulan na natin ang ating talakayan, Sir Jason. Ayan, so magsimula po muna tayo dito. So ayon nga sa kay Sir Doren Fernandez, if we did not have rice, our deepest comfort food, we would probably feel less Filipino. Diba, Sir JL? Kasi nga, every time, every hour, kumakain tayo ng bigas, di ba? Yes. Kasi yun yung staple food natin. Yes, tama ka dyan, Sir Jason. At hindi lamang kada breakfast at tanghalian, sa gabi, sa dinner natin, kundi nasasali na din natin sa ating mga merienda. Ayan, kasi or may snack. May mga processed food tayo like sa mga palay natin, sa rice natin. Yes, and of course, minsan nagmimerienda tayo ng champurado, nagmimerienda tayo ng biko, arascaldo, bigas pa rin, ano? So kaya tayo mga Pilipino ay talagang mahal po natin ang pagkain ng bigas. Ayan. So ayun nga, 'di ba, yung tawag sa mga Tagalog mismo, yung kanin yung tawag sa bigas. Sa English naman is rice. Yung sa mga Ilocano, inapoy. So marami tayong tawag sa bigas natin, 'di ba? Ayan. Iba't ibang tribo tayo dito sa Pilipinas. Ayan, sa mga nakikinig ngayon, ano bang tawag sa bigas po sa inyo, sa local dialect ninyo? Paki-text naman po sa ating pong text line 0969-017-8136. Ayan, 0969-017-8136. Ayun nga, Sir JL, kahit nga sa mga movie or mga teleserye natin, 'di ba? Patok na patok yung title ng ating bigas mismo. Yes, katulad nung movie ni Fernando Po Jr. noong unang panahon, kapag puno na ang salop, 'di ba? And then meron ding movie ni Rostom Padilla noon na Sundalong Kanin. Ayun. 'Di ba? At marami ka pang kakaining bigas ni Eddie Garcia, 'di ba? So, sino ba mahilig dito sa mga only rice? Mang Inasal. Ay nako. Di ba? Hindi ako mahilig dyan. ilang cup ba ng rice yung kinakain mo every kainan natin sa mga? Ayan, siguro ang kaya ko lang maubos ay hanggang 3 rice. 3 cups ng rice. Hindi ko, para mabigat na masyado kapag 4. Pero maraming mga kababayan natin na talagang love na love kumain sa Mang Inasal o sa mga only restaurants, ano? Yes. Kasi nakaubos sila ng 5, 6, 7 hanggang ilang cups ng rice. Ayan, paki-comment naman po ilang cups ng rice na nauubos niyo sa isang kainan. Ayan. At saka sa mga budol fight natin, Sir JL, di ba? Kasi mas maraming kumakain, mas masaya, mas masagana yung kain natin, di ba? And then kasi nga, tayong mga Pilipino, basta may kanin, busog, di ba?
Yes. So napapansin ninyo sa dami ng ano natin, sa sitwasyon ng bigas natin, sa presyo ng palay at bigas natin mula noon hanggang ngayon. Ano ba yung napapansin ninyo sa presyo ng palay natin? 'Di ba? Pababa ng pababa yung presyo ng palay natin at pataas ng pataas naman yung presyo ng bigas natin, 'di ba? At yan yung mga daing ng mga Filipino farmers natin. Bakit mababa yung presyuhan ng palay natin pero mataas naman yung presyuhan ng bigas natin, di ba? Kaya yan yung daing ng mga farmers natin na kawawa yung mga farmers. Na kulang kasi yung binibigay na suporta sa mga pagsasaka. Di ba? So sabi nila, mabuti pa daw sa ibang bansa ay maraming mga benepisyo o ayuda yung ibinibigay ng gobyerno sa mga magsasaka. Kasi nga, gaano nga ba kaimportante yung bigas sa ating mga Pilipino? Yes. Kasi ang bigas ay nasa 20% ng kabuuang konsumo ng mga mahihirap o 9% ng average na Pilipino. Ganon kaimportante yung bigas sa ating mga Pilipino, di ba? Kasi nga, in every meal, kumakain tayo ng bigas. Ayan, sabi nga ni Sir Hernando Palac Ramirez or ni Sir Nandoy, bugas is life, no? Bahala, walay sudan, basta may bugas. Ayan. Ayan, maraming salamat, Sir Nandoy. And sabi ni Sir Joseph, 6 daw na cups na uubos niya. Ako 3-4 lang din yung kakayanin ko, Sir JL. So ayun nga, in average, in every Filipino, 4 cups daw of cooked rice per day per person yung makakain. So 4 cups lang. So parang masyadong mababa. So hindi natin magkakaiba yung dami ng kinakain bawat Pilipino, diba? So yan ay total of 110 kilograms of milled rice per year per person daw. Yan yung datos na nakuha ng PSA noong 2015 to 2016. Okay? So gaano ba karami ang inaaning palay natin sa Pilipinas? So kung meron kayong alam sa ating mga tagapanood, pakisabi na lang. Comment na lang natin. Ayan, so para ma-appreciate natin, no, Sir Jason, ilang tonelada nga ba ang inaani natin na palay sa buong bansa sa isang taon? Ayun, so meron tayong datos dito na galing sa Philippine Statistics Authority, 2018 pa yung datos nila, na nag-harvest po yung nag-harvest tayo dito sa Pilipinas ng 19,066,094 tons na dry palay. So marami. That's metric tons, no? And then almost 19 million metric tons ang inaani natin na palay. Ito, Sir Jason, para malaman ng iba, this is dried. Dry palay. Dry palay. Alright. Sige. And then pag i-convert natin yan into kilogram, is makakuha tayo ng 66,094,000 kilogram na dry palay, Sir JL. Yes, ayun. Pero iisipin natin, marami na yan kung sa atin lang dito. Pero kung iisipin natin, buong Pilipinas yung pakakainin natin dyan, Sir JL, magiging sapat ba yan para sa atin? Yes, yan yung katanungan at malalaman natin mamaya kung talagang sapat nga ba yung bigas sa ating bansa. Ayan. So pagpatuloy natin. At yan, pag nilagay natin yan sa isang sakong bigas, yan ay magiging 381,321,879 bags. Ayan. Na nagkikilo ng 50 kilograms per bag, Sir JL. Ayan, so most likely yung 19 billion kilos ng ating dried palay, kung ita-translate natin into bags, nasa 381 million bags of 50 kilos each. Yes. Ayun. And then pag nilagay naman natin yan sa 40-feet container trucks na may lamang 1,200 bags per container, yan ay aabutin ng 317,768 trucks, Sir JL. Ayun. So pag pumarada kaya yan dito sa atin, gaano kaya kahaba yan, di ba? Ilang kilometro kaya po? So sige. Ito yung may mga datos tayo dito na since 2018 dry palay production. Ayun nga, in all ecosystem na. Ayan, so 19.7 million metric tons nga, Sir JL. Ayan, so Sir Jason, ilan ba dyan ang nanggaling sa ating pong irrigated area at ilan din ang nanggaling sa mga rain-fed areas natin? Ayan, so pag hinati natin yan, in irrigated area, 14.35 million metric tons yung sa irrigated natin. And then sa mga rain-fed areas natin, Sir JL, yan ay abutin ng 4.72 million metric tons. Alright. Okay? And then, meron tayong mga top producing provinces.
dito sa Pilipinas, Sir JL. At nangunguna dyan ay ang Nueva Ecija na nagkakaroon sila ng produksyon ng palay mahigit 1,886,700 metric tons. And tayo dito sa South Cotabato, Sir JL, or sa Region 12 ay nasa top 20 tayo na nagpo-produce tayo ng 348,806 tons ng ating palay. Ayan, nakasali pa tayo, no? Ang South Nasa Cotabato. top 20 tayo. Alright. And then yung area naman natin dito sa Pilipinas ay umaabot lamang. So gaano nga ba kalawak? Kalawak. Ay umaabot lamang ng 4,800,406 hectares yung tinataniman natin ng palay dito sa Pilipinas. Okay? And then, yung sa top producing provinces naman, which is yung Nueva Ecija, ay meron silang 333,177 hectares sa Nueva Ecija. So kaya nabilong sila sa top 1 na pinakamataas na producing province sa buong bansa. Yes po. And then, in irrigated area naman, so in overall yon. So sa irrigated area, meron tayong 3.29 million na hectare dito sa Pilipinas. Na sa rainfed area naman, meron tayong 1.51 million na area dito sa Pilipinas. Rainfed naman yun, Sir JL. Okay? So sa harvested naman, area harvested naman, sino naman ba yung pinakamalawak na provinces? Okay? So ganun pa din. Yung Nueva Ecija pa din yung pinakamalawak na area na umaabot ng 333,177 nga yung sabi natin kanina. So gaano nga ba kalawak yung isang hektaryang area natin para mas ma-appreciate ng ating mga farmers natin. So ano natin, parang imagine natin yung isang court ng basketball court, yes, 'di ba? 16 na ganun, Sir JL, is isang hektarya. Yung estimated area natin. 'Di ba? So malawak. Nasa 10,000 square meter yung isang hektarya natin. So so pag nag-harvest tayo ng ating palay in 22% moisture content, Sir JL. Yan ay kasi yung dry pala yung datos na nakuha natin kanina, 'di ba? So pag fresh palay naman is 21.4 million metric tons yung ina-harvest natin dito sa Pilipinas. So kung dry palay na is nasa 19.7 million metric tons. Okay? So yung yield naman, kung gaano ba kataas yung yield dito sa Pilipinas at kung ano yung top provinces na mataas yung yield natin dito sa Pilipinas. Ibig sabihin ba kapag malawak yung area, mataas din yung yield, no? So tingnan natin kung anong probinsya ang nangunguna pa rin sa in terms of yield in metric tons per hectare, Sir Jason. So sa area nga, yung Nueva Ecija yung pinakamataas natin. Sa harvest, yung Nueva Ecija pa din yung pinakamataas natin. Saka, in overall, yield naman talaga, Nueva Ecija pa rin talaga. Ayan, Sir Jason, natin. Kung mataas yung Nueva Ecija, gaano ba kataas? Or in metric tons per hectare, ilan ba yung naaani ng Nueva Ecija? So compared dito sa atin sa Region 12. Region 12, okay. So, in average yield ng Nueva Ecija is umaabot sila, average lang to sa So, umaabot sila ng 5.66 tons per hectare yung harvest nila. Compare natin dito sa South Cotabato, is umaabot lamang tayo ng 4 point something lamang. Nasa 4 tons per hectare lang tayo. Ano? Yes, so talagang medyo mababa pa yung produksyon natin. Kung kaya importante na may ganito tayong mga programa sa ating mga gobyerno para malaman nila mga makabagong teknolohiya kung saan magiging productive ang ating mga farmers in which magiging mataas ang kanilang ani. Ayan, so ngayon naman, Sir Jason, ang tanong ko sa iyo, kinukulang nga ba tayo? Ayan yung sasagutin natin dito ngayon, Sir JL. Kasi nga, sa dami ng mga naibigay nating mga datos dito, so kinukulang pa nga ba tayo ng bigas dito sa Pilipinas? Yan yung sasagutin natin. Like for example, pag nag-harvest tayo ng palay, dry palay na, pag in 14% moisture content, pag pinamil natin yan, i-convert natin into bigas, magkakaroon lamang tayo ng 1 kilong bigas lang. Ayan, so almost
kalahating kilo yung nabawas, Sir JL. Ayan, so from 1.5 kilos pala ng dry palay, kapag imimil natin hanggang 1 kilo na lang. 1 kilo na lang. Kasi may mga kukunin pang mga durog dyan na mga yung mga binload natin kung sa Ilonggo pa. And then yung mga upa-upa natin, yung mga darak natin, Sir JL. Okay? So ayun nga, yung production natin dito sa Pilipinas ng dry palay is 19.7 million metric tons. So pag pinamil natin yan Sir JL, yan ay aabutin ng 12.47 million metric tons na milled rice na. At 64.5% milling recovery. Alright. Okay? So yun nga. Tsaka yung bigas natin dito sa Pilipinas is 12.47 million metric tons. So yung total na kinukonsume natin according to the Philippine Statistic Authority, Sir JL, is umaabot ng 14.17 million metric tons. So sapat nga ba yung production natin sa kinakain natin? Parang kulang ata, Sir Jason. Diba? So may kulang tayo ng almost 1.something million metric tons pa. So saan natin yan kukunin, Sir JL? So yan mamaya yung i-discuss natin kung saan natin yan kukunin. Kasi nga, if binibreakdown natin yung total use natin ng production natin ng palay, mas mataas talaga in food consumption. Kasi nga, for food consumption, makukonsume natin is 88% with the total of our harvest sa ating palay. At yung 4% naman ay mailalagay natin sa seeds, and then yung 6% na extra ay sa waste natin or for processing. 'Di ba? Kasi dalawang reason lang naman kung bakit tayo nagpo-produce ng ating palay, 'di ba, Sir JL? For food consumption, and then for seed purposes, para may itanim pa tayo ulit. Kasi nga kung lahat ng 'yon is kakainin lang natin, ano pa yung itatanim natin, 'di ba? So dapat meron din tayong allocated budget para sa mga seeds natin, para meron pa tayong itatanim for the next cropping. Okay? So, sources of supplies natin dito sa Pilipinas. Yung consumable natin is umaabot ng 14.17 million metric tons. Yung production natin, Sir JL, is 12.47 million metric tons lamang. So, nag-e-import tayo ng bigas dito sa Pilipinas from the other countries natin. Katulad na lamang ng Thailand, ng Vietnam. Okay. Ayan, so talagang ang kulang is 1.7 million yung kulang natin, metric tons. Okay. And then pag may nag-import dito ng 1.7, siyempre may sobra pa yan na 0.26 million metric tons. At yan yung mga net reserve natin na pwede nating gamitin sa mga panahon na may mga sakuna, may kalamidad, or mga kalamidad na binibigay ng gobyerno para pang ayuda or pang food relief sa pamamagitan niya ng NFA or the National Food Administration. So sa dami ng production natin doon, 'di ba? So bakit pa kaya tayo kinukulang? Ano ba yung mga rason natin kung bakit tayo kinukulang, 'di ba? So meron tayong mga rice surplus provinces, at meron din tayong mga deficit provinces. Ibig sabihin, kapag rice surplus na mga province, sobra-sobra yung mga napoproduce nila na mga palay compared sa mga probinsya na may deficit or kinukulang. So aalamin natin ano-ano ba yung mga probinsya, Sir Jason, na sobra-sobra yung produksyon ng palay, at ano naman yung mga probinsya na talagang kinukulang. Ayan. So meron tayo dito na which is nangunguna yung meron tayong Cagayan, Pangasinan, Isabela, siyempre Nueva Ecija yung nangunguna, and then yung Davao del Sur. Sila yung mga rice surplus. And then yung mga rice deficit area naman natin like Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Cebu. Ayan. Napapansin natin, Sir Jason, na itong mga rice deficit areas, ito talagang mga areas na limitado yung area of production ng rice. Yes po. Kasi yung mga rice surplus area or provinces natin, yung sobra sa kanila is pwede nilang i-deliver or i-supply doon sa mga area na deficit pa. Especially yung NCR. Yes po, kasi talagang urban areas talaga sila. Yes, exactly. Kulang yung ano nila, kulang yung area nila. Ngayon, Sir Jason, syempre, kinulang na talaga tayo ng bigas. So, ang pinakatanong ngayon, bakit nga ba tayo kinukulang? Hindi ba kaya ni
bansa or ni Pilipinas na mag-produce ng saktong bigas na kailangan ng or demand ng ating bansa. So bakit nga ba tayo kinukulang sa bigas? Ayan. Yan yung sasagutin natin ngayon. Bakit nga ba tayo kinukulang ng bigas dito sa Pilipinas? Ano ba yung mga factors? Yes. Ano ba yung mga rason kung bakit tayo kinukulang? Unang-una, Sir JL, smaller land suitable for rice farming. Kasi nga, konti lang talaga yung area natin na suitable for rice farming. Kasi nga, more on, minsan, yung mga area talaga natin, kino-convert pa into mga commercial lands, subdivisions, yes. Diba? So, ngayon, Sir Jason, diba, na nasabi natin kanina, nasa 5 million hectares yung ating pong area of production ng rice. Compared sa other countries, ilang hectares po ba yung nilalaan nila for rice production area alone? Katulad nga doon dito sa atin sa Pilipinas, kasi tayo yung pinakamababa na area of production ng palay. Compare natin sa Vietnam, meron silang 8 million area, 'di ba? Sa Thailand naman meron silang 11 million. Wow, that's times 2. 'Di ba? Sa ating bansa. Sa Indonesia, meron silang 16 million. That's times 3. 'Di ba? Sa China naman mas malawak, 31 million. Times 6. Tsaka sa India, yung pinakamalawak talaga, Sir JL, nasa 44 million times sila. 8 ng ating production area dito sa banda. So kaya naman, Sir Jason, nag-e-export sila ng kanilang mga bigas. Kasi nga sobra yung production nila. Okay? Alright. So, and then, meron pang isang dahilan. Kasi nga, yung Pilipinas is an archipelago country. Yes. Diba? Ano bang ibig sabihin ng archipelago? Pulo-pulong bansa tayo dito, Sir JL, diba? So, kung kung i-compact natin yung isa, baka possible pa na lalawak yung area natin ng rice production, diba? And then, pangalawang reason, more people to feed. Okay? Masyadong mataas na yung populasyon natin dito sa Pilipinas, Sir JL. Kasi yung datos natin ngayon, yung populasyon ng Pilipinas ngayon is almost 113 million na, Sir JL. Ayun. Almost. So, diba? Ibig sabihin, kada taon, dumadami yung tao, dumadami yung kumakain, pero yung area of production natin, ganun pa din. Hindi siya ganun lang, Sir JL. Bumababa, yes. Diba? Oo, kasi let us say, bumababa. So that only means na hindi kayang i-feed ng ating bansa ang populasyon natin sa kadahilanan na bumababa yung area of production natin, which I think translates to na bumababa din yung production natin. Yes, ganun talaga yung pinakadala. Isipin na lang natin noon, sa isang platong bigas, yung kanin, kahit ikaw lang mag-isa, pwede mong ubusin yan. Yes. Diba? Ngayon, hahatiin na ng ilang tao yung isang platong kanin para mapunan lamang, mapakain lamang natin yung ibang tao, diba? So, ganun yung hatian natin dito. And then, pangatlong dahilan, Sir JL, geography and resource endowment. Yan yung sinasabi natin dito kanina na conversion ng mga area natin sa Okay? At hindi lamang yan, Sir Jason, dinadaanan tayo ng napakaraming mga bagyo. Ayan. Sabihin man natin sa hindi, at talagang ang Pilipinas is a Pacific Ring of Fire. Yes, at talagang kadalasan dinadaanan tayo ng mga bagyo. Ibig sabihin, kapag dinadaanan tayo ng mga bagyo, naaapektuhan yung ating mga palay, yung ating mga produksyon, kumbaga nagiging bumababa yung production natin, and worst, walang na-harvest ang ating mga farmers sa kadahilanan na binabaha, at talagang malaking dagok ito sa ating mga magsasaka. Yan talaga yung kinakatatakutan ng mga farmers natin, Sir JL, during may mga kalamidad na nangyayari. Kasi nga, hindi insured. Minsan, hindi insured yung kanilang area. Kaya importante, Sir Jason, dahil may isang episode tayo dito na i-invite natin, ang Philippine Crop Insurance Corporation, kung saan malalaman natin ang kanilang mga programa at serbisyo para ma-insure natin ang ating pong mga crops, hindi lang crops kundi livestock. Ayan. Yan, Sir Jason, matanong ko lang, ilan nga bang mga bagyo kadalasan yung dumadalaw dito sa ating bansa sa isang taon? In average, annually, dinadaanan tayo ng 20 typhoons dito sa Pilipinas, di ba?
Ano ba yung alam mo na pinakamalakas na bagyo na, dumaan dito sa atin, Sir? Ano? Bagyong Ondoy. Di ba? Marami talagang mga areas yung ano niya, nasa lanta niya, di ba? Lalong-lalo na yung mga rice farmers natin. Yes, oo. Okay? And then, dahil yan sa mga bagyo na yan, bumababa yung supply natin ng bigas or ng palay dito sa Pilipinas. Kaya tumataas yung presyo. Di ba? Diyan pumapasok yung low supply on demand. Yes. Di ba? Pag mababa talaga yung supply natin, syempre mataas yung presyo. Yung presyo ng ating palay. Okay? So, dito naman tayo sa presyuhan naman tayo, Sir JL. Paano ba yung presyuhan ng palay natin dito sa Pilipinas? Yes. So, may data tayo dito. Since 2018, yung dry palay price dito sa Pilipinas ay umaabot lamang ng 14.13 pesos. Mababa. So, tumaas siya noong 2014 na umabot ng 20.7 pesos per kilos yung palay natin. In 2017, umabot ng 18.21 pesos. Hindi ko lang alam ngayon, Sir JL, magkano na nga ba in average. Siguro nasa 15 or 14 pesos per kilo yung dry palay natin dito sa Pilipinas. So, presyo naman ng bigas, Sir JL. Diba? Noon, in 2018, yung presyo ng bigas is umaabot ng 27.12 pesos. In ngayon 2018? Nga ba, in 2008. In 2017, tumaas na sa 34.62 pesos. Ngayon nga ba, magkano na ba yung presyo ng bigas natin? Nasa 40 pesos, 42, mga ganon. So, ang presyohan ngayon sa palengke. Tumataas, in every year, tumataas yung presyo ng bigas natin dito sa Pilipinas. Diba? So, ano naman yung magiging mukha ng farmers dyan, Sir JL? Siyempre, malulungkot ang ating mga magsasaka. Yung mga farmers natin kasi nga, mura yung presyo ng palay, mataas naman yung presyo ng bigas. Ano ba yung mga dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng bigas natin? Kasi may tinatawag tayong market channel, Sir JL. Kasi marami pang dinadaanan in processing yung palay natin bago siya mapunta sa mga consumers. Bago maging bigas. At bago kainin ng mga consumers natin. Kasi nga, in every channel, may profit yan sila dyan na kinukuha. Pinapatungan nila. 'Di ba? Para makapag-income na din sila yung mga traders natin mismo, 'di ba? So paano ba ang nagiging presyuhan ng palay? Mababa ba talaga? Yan yung tanong ni palayamanan natin dito, Sir GL. So in average unit cost ng palay natin sa irrigated ecosystem is umaabot ng 14.36 irrigated. Ayan, ibig sabihin, Sir Jason, para makapag-produce ka ng 1 kilong bigas, kailangan mo gumastos ng 14 pesos or 14.38 pesos. Okay? Alright. Sa ano naman, sa mga rainfed area naman is 17.58 yung cost ng grabe, ang laki. Masyadong mataas kasi mataas. Pag rainfed kasi, Sir JL, is nakaasa lang tayo sa mga tubig ulan or sa mga pump na pwedeng gamitin natin. Pero costly yun. Another cost yun sa ating mga farmers. So in average na sa all ecosystem, makagastos tayo ng 15 pesos. Okay? And in Nueva Ecija naman, di ba? Yun nga sa datos natin kanina, 12.41 pesos yung ginagastos nila. Mababa pa rin yung gastos nila, no? Pero para sa atin, sa atin dito sa Pilipinas, mababa na yan. Pero compare natin doon sa ibang bansa sa ilang pesos kaya yung gastos nila per ano. So bakit mataas ang puhunan ng palay? Sir JN. Ano ba yung breakdown natin? Ano ba yung mga talagang ginagastosan natin dahil bakit lumalaki yung gastos natin sa ating palayan? So noon, wala pa tayong seed subsidy dito sa atin sa Pilipinas, di ba? So yung seeds or binhi na itatanim natin, syempre, binibili natin. As a foundation of farming, seeds naman talaga, binibili natin yan. So per kilos natin yan, nasa 0.58 yung kailangan nating igastos diyan. Saka sa fertilizers, 'di ba? Dati last year mataas yung presyo ng ating fertilizers. Mabuti na lang ngayon, Sir JL, ngayong season is medyo bumaba na. Kasi nung nakaraan, yung urea umabot pa ng 3,000 per sacks yung presyo. Ay ngayon mabuti na lang is bumaba na almost 1,000 plus na lang yung fertilizers natin dito. The pesticides pa, yan pa yung mga kailangan nating paggastusan. Hired labor. Ito talaga yung pinakamataas, Sir JL. Hired labor.
At saka pag manual talaga yung practices natin, so talagang masyadong mahal. At yung mga operators, in total of 12.41 pesos per kilogram yung igagastos natin, di ba? So, puhunan natin 12.41. Benta natin magkano lang. Pagpalagay natin na sa 15 pesos lang, Sir JL. So, mura na bibili ng mga trader, miller, wholesaler, bakit ang mahal pa rin ng ating bigas? Diba? So, kasi nga, yun nga yung sabi ko kanina, napakaraming in every channel, in every pumapatong mula sa farmer hanggang sa palay trader, pumupunta sa miller trader, sa wholesaler, retailer, hanggang nakakaabot sa ating mga consumers. Yes, no? So, diba? in every channel, dumadagdag ng gastos. Kaya tumataas ang presyo ng mga bigas. Ayan. So, sabi nila, sabay pasok pa. Mataas na nga yung presyo ng bigas natin, sabay pasok pa ng tarif na yan. Ayan. So, ano nga kasi ba? yung tarif na yan, Sir JL? Yes. Ayan. So, malalaman po natin kung ano ang tinatawag po nating Rice Tarification Law pagkatapos po ng aming mga konting paalala. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat bababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Maring Lorna, totoo ba yung nakita ko sa Facebook ni Maring Judith? Nag-aaral siya ulit kung kailan nagkakaedad na? Oo, Maring Tess. Totoo. Sa katunayan, sabay kaming nag-enroll sa FFS at magkaklase kami ni Maring Judith. Ha? Oh? FFS? Yes, Mare. FFS, Farmers Field School. Programa ito ng gobyerno sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Extension Program sa pamamagitan ng TESDA, ATI at Farm Schools. Ginawa ito para tulungan tayong mga magsasaka na mas mapataas ang ating ani at kita sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Talaga ba? Magkano naman yung Maring Lorna? Maring Tess, libre ito. Ano? Libre? Oo, libre. Nagbibigay ng scholarship ang TESDA para sa mga magsasaka na nakalista sa RSBSA. May 17 sessions ang FFS, Mare, at isang beses lang sa isang linggo kami nagkikita. Ang dami kong natututunan at lumalawak pa ang aking kaalaman sa pagpapalay. Talaga ba? Tell me more, Maring Lorna! Bukod sa rice production, matututo ka rin sa farm mechanization at seed certification, Mare. Lalo na kung gusto mong maging isang certified seed grower. Maring Lorna, isali mo naman ako dyan. Gusto ko niyan. Oh, Jiva, tama na yung pag-Facebook, Maring Tess. Magtungo ka na sa TESDA Provincial Office o sa pinakamalapit na farm school dito sa atin. Oh, ano pang hinihintay mo? Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ayan ating mga ka-agri-eskwela, tayo po'y nagbabalik sa episode 2 ng ating pong School on the Air on the Rice Competitiveness Enhancement Fund. At kasama pa rin po natin si Sir Jason ng ATI Region 12. Ngunit bago natin pag-usapan ang Rice Tarification Law, batiin muna natin ang kanina pang nagpapa-shoutout. Maaari po kayong mag-text sa 0969-017-8136. Ayan, good morning po, Alfredo Llanes po, taga Casa Luisa, Lagao. Good morning to RD Gomez and to you, Sir JL Oman. Good morning.
Morning po sa lahat. Binabati ko si Mercedes Tukiv from Bula. Hello po sa SOA Coordinator Sir Nandoy. Kami po'y nakikinig from Nakorea IA. Greet ko po ang Brisfia Farmer sa Barangay Ligaya from Sir Warren. Good morning, nagapaminaw ko karon dire sa San Francisco, Baluan, diri sa Greenfield Association. Salamat sa inyong programa. Ayan, salute to all farmers, sabi ni Ma'am Liza Loritezo. Good morning mga rice farmer ng Baluan Buayan Irrigators Association. Mapasalamaton kami sa SOA from Purok Matatag Buayan, Bernadita Camponga. Ayan, Baluan Buayan Irrigators Association. Ayan, good morning po sa inyo. Daghang salamat sa School on the Air. Ayan, batiin po muna natin ang kanina rin pong nagpa-shoutout sa ating pong mga Facebook Live. Sa mga Facebook Live viewers natin. Good morning from Kiamba Muse FM, si Ma'am Rose Cortez. Good morning, watching from Malungon, Sarangani Province. Shoutout sa Pamplona family. Good morning po sa lahat ng manunood at tagapakinig, watching from Barangay Datal-Angas, Alabela. Ako alang igreet ang akong papa nga naminaw karon niya isip classmate nako sa ining programa, si Sir Rudy Tio. Greeting from Jeffrey Tio. Good morning from Casa Luisa, Lagao, si Ma'am Rowena Cubero. Shout out City Agri Gensan. Ayan, hello Sir CJ Castillo Tanate. Watching from Malungon din, si Ma'am Emilia Pitorio and Danny Pitorio. Kauban, si Concepcion Castro and si Merly Pacheco and Mercy Ranyo. Ayan, mamaya po babalikan po natin ang mga nagpapa-shoutout sa ating pong text at sa ating pong Facebook Live. Ayan Sir Jason, pag-usapan natin po muli, ano nga ba itong tinatawag nating rice tarification law at bakit meron bang RTL na tinatawag? Ano ba itong mga taripa na ito? Ayan, so nagbabalik tayo, Sir JL. So bago pala nabuo yung rice tarification law, noon, meron ng quantitative restriction, Sir JL, sa ating mga agricultural goods. Ano ba yung quantitative restriction na yan? Yan yung batas na naglilimit sa dami ng mga produkto ng mga agrikultura na pwedeng i-import dito sa atin sa Pilipinas, Sir JL. And then dapat silang umaayon doon sa minimum access volume, which is the MAV, Sir JL, na yan yung quantity or specific agricultural commodity that may be imported with a lower tariff. Pero pag lumampas sila doon sa minimum access volume, Sir JL, is tataas din yung tariff na ipapatong sa kanila. So ano nga ba yung tariff, Sir JL? Tariff, it means taxes na ipinapatong sa mga agricultural goods ng ating gobyerno. Katulad ng palay na pinapasok dito sa Pilipinas na pinapatong ng ating gobyerno sa mga importers natin, Sir JL. Ayan, ibig sabihin kapag nag-i-import ng bigas ang ibang bansa ay binibigyan natin sila or pinapatawan natin sila ng taripa or taxes. Ayan. So nabuo yung tariff, Sir JL, at nawala naman yung quantitative restriction. So ano nga ba yung tariff mismo, Sir JL, which is yung rice tarification law? So rice tarification law or the Republic Act number 11203. Republic Act number 11203, yan yung batas na an act liberalizing the importation, exportation and trading of rice, lifting for the purpose the quantitative import restriction on rice and for other purposes. Ayan. So yan yung batas na nagpapawalang bisa doon sa at yan yung malayang pag-i-import or pag-i-export dito sa atin, sa ating bansa, Sir. Ibig sabihin, pinaluluwagan natin yung importation at exportation ng bigas dito sa ating bansa. Ayan. Yan yung sabi natin kanina. Quantitative restriction on imported rice is replaced with tariff. Ayan. Okay. So ngayon, Sir Jason, ang tanong, ilang porsyento ba ang binibigay natin sa ating mga bansa na nag-i-import ng kanilang mga bigas dito sa atin? Ayan, Sir JL. Ayan. So, yung sa mga ASEAN country, yung ASEAN member, ng kabilang sa mga ASEAN member, Sir JL, is 35% yung tariff na pinapatong. Okay?
Pero pag hindi naman siya ASEAN member, nasa 40% yung tariff na pinapatong, Sir JL. Pero pag lalampas naman sila doon sa minimum access volume, na yung minimum natin kasi, Sir JL, is nasa 350 million metric tons lamang yung pwedeng ipasok. Pero pag lalampas yung mga importer natin dyan, is yung ipapatong na tariff is nasa 180%. Wow, more than the price din na, Sir JL, di ba? So kung ikaw importer, mag-e-import ka pa ba within the minimum access volume? 'Di ba hindi na? Kasi nga doon na lang tayo babase sa pinaka-minimum na tariff. Alright. Okay? And then yung function ng NFA natin. Yung NFA natin noon kasi marami pa silang function, Sir JL. Ngayon, buffer stocking na lang yung function ng taga-NFA natin for emergency purposes na lang. Okay? And then yung other function nila na refilled na. So kaya na ba natin makipagsabayan sa ibang bansa, Sir GL? In terms na pag meron na talagang rice tariffication law. Kasi nga yung sabi dito, competitiveness rests on the ability on the entity to produce a product at the same time or superior quality at a lowest cost than its local or international competitors. 'Di ba? So bakit nga ba tayo hindi makasabay, Sir JL? Ano ba yung mga dahilan? So like for example na lang, kung total cost natin in production of 1 kg of palay dito sa Pilipinas ay aabuti ng 12.41 pesos per kilo. Compare natin sa Thailand na 85 pesos lang yung kanilang magagastos. Yung cost of production nila. And then sa Vietnam naman is aabutin lamang ng 6.53 pesos lamang yung kanilang gastos per kilo. So masyadong malayo talaga, 'di ba? So kung mag-i-import pa tayo doon sa kanila with a tariff pa na may 35%, so lugi na talaga tayo, 'di ba? Yes, so competitiveness does not end in the farm level lang. So processing and marketing costs also matter, Sir JL. Kasi marami tayong mga processing costs. Kasi nga, yung total marketing cost natin dito sa Pilipinas ay umaabot pa ng 4.66 pesos per kilo yung naipapatong natin dyan. So ano ba ang mga pwede natin gawin, Sir JL, para mabawasan natin yung mga production cost na yan dito sa atin, di ba? So unang-una, promote natin yung high quality seeds coupled with appropriate crop management in suitable area. So sa paggamit kasi ng high quality seeds, Sir JL, kasi yung high quality seeds natin is talagang puro. Hindi naman siya gaanong purong-puro, pero may mga qualities siya na like for example, resistant siya sa mga insect pests or sa mga soil-borne diseases na umatake sa ating palay. So makaka-minus gastos 'yon sa ating production. And then, labor cost, Sir GL, dapat i-adapt natin yung mechanization na pinopromote ng RCEP din mismo, Sir GL, di ba? Na like for example, kung nagmamanual tayo, manual transplanting tayo, ilang tao pa yung kailangan nating suhulan, Sir GL? Yes. Which is kung mag-mechanize tayo, gagamitin natin yung mga seeder natin, Sir GL, 1 sa 2 tao lang yung kakailanganin natin, di ba? So makakasave tayo sa cost of labor. Okay? And then reduce din natin yung cost margin natin. Ayan, so ngayon naman, Sir Jason, ano nga ba ang mga programa ng ating gobyerno para masuportahan ang ating mga magsasaka, especially sa ating mga magpapalay? Andyan. So, yun yung sabi dito ni Palayamanan, may ginagawa nga ba yung gobyerno? Syempre naman, dyan papasok yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, Sir JL. Kasi paano ba nabuo yung Rice Competitiveness Enhancement Fund? Na merong budget 10 billion annually, Sir JL. So, saan ba nakuha yung 10 billion na yan? Yung fund na 10 billion na pinans sa tariff ay sa RCEP mismo ay nakuha doon sa tariff na pinatong ng government natin. So inipon yung mga binayad ng mga importers natin annually, nakabuo ng 10 billion annually. Tsaka yung mga excess sa 10 billion, yan yung binibigay sa mga farmers natin, Sir JL, na yung RFFA. Diba? Yung Rice Farmer Financial Assistance. Okay? So yung 10 billion, Sir JL, hindi lang yan para sa mismo,
para sa isang agency lang. Yan ay Ayan, ano ba yung pagkakahati ng mga component ng ating mga programa sa RCEP, Sir Jason? So sa RCEP mismo, meron tayong 4 na components. Alright. Meron tayong mechanization, meron tayong seed component, meron tayong credit component, meron din tayong extension. Ayan. Okay. So, klaro po yan sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng ating mga SOA enrollees. Ang 4 na programa or component ng RCEP ay ang mechanization, seed, credit, and extension. Ayan, baka lalabas po yan sa quiz ninyo. Ayan, sige Sir Jason, magkano nga ba yung allotted natin na budget para sa ating mechanization? Ayan, so in mechanization naman, Sir JL, half ng budget natin in 10 billion. So meron tayong 5 billion in mechanization. Ayun. 'Di ba? Which is 50%. And then sa seed naman natin, seed component natin, meron tayong 3 billion. So meron na tayong natitirang 2 billion, Sir JL. Yes. So yung 1 billion is allotted naman siya sa credit program. Alright. Na nahahati sa dalawang bangko, which is the DBP and the Land Bank of the Philippines. Sigpa 500 million sila, Sir Jay. And the remaining 1 billion is allotted siya into extension program na hinahati ng 4 na agency. Yung TESDA, meron silang budget na 700 million, and then sa PhilRise mismo, meron din silang 100 million, and then sa PhilMec, another 100 million para sa extension program, and then yung another 100 million is atin, Sir JL, Alright. sa Agricultural Training Institute. Yan yung ibinibigay natin na mga trainings or mga support sa ating mga farmers. 'Di ba? So sino ba yung mga pwedeng mga beneficiaries natin diyan, Sir JL? Yan ang tanong ngayon. Okay. So syempre, as a farmer dapat mandatory na magpapa-register tayo sa RSBSA, Sir JL. Yes. So alam naman natin siguro lahat ng mga tagapakinig natin, Yes. lahat ng mga enrollees natin ay rehistrado. Yes, exactly. Sir JL. So dito tayo pag-uusapan natin yung extension services natin, Sir JL. Ano ba yung extension services natin? So meron tayong mga component. So katulad nito yung ginagawa natin, Sir JL, ngayon, School on the Air. Isa sa mga ginagawa natin as extension program through School on the Air, and then through technical briefing sa mga farmers natin. Like for example sa RCEP, meron tayong information caravan. And then meron din tayong mga binibigay na mga IEC materials na pwedeng basahin ng ating mga farmers, Sir GL. And then meron tayong mga radio plugging or mga radio programs. And then meron din tayong mga SMS advisories para sa mga karagdagang impormasyon sa mga extension programs natin sa under the Agricultural Training Institute, Sir GL. And then meron tayong developing of farm schools mismo at yung mga learning sites na pwedeng lapitan ng mga farmers natin, Sir JL, para matuto na sa kung ano mang iba't iba pang mga extension program na ibinabahagi ng agricultural extension ng agricultural ng ATI, Sir JL, di ba? Alright, sa atin. yes. So at then marami pang mga ibang mga trainers under the mga trainings under the ATI. Meron kaming kinakandak ng mga training of trainers in producing high quality inbred rice seed production, Sir JL. And then meron din tayong mga refresher course sa mga seed growers. And then meron din tayong mga basic course para sa mga potential seed inspector na kinakandak sa atin. So yun yung mga programa ng ating gobyerno, no, sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya katulad na lamang ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Philippine Rice Research Institute, Technical Education, Skills Development Authority, and of course, yung ating opisina, ang Agricultural Training Institute. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan dito po sa Rehiyon 12. Ayan po. So maraming salamat, Sir Jason, no, sa pagpapaunlak ng ating pong episode 2 ng School on the Air program. At ngayon naman, Sir Jason, baka meron ka pong maiiwan na mensahe sa ating pong mga enrollees at especially sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating School on the Air program. Ayon sa
bilang mensahe lang po sa mga tagapakinig natin. Patuloy po tayong makinig kasi marami pang mga episodes, tsaka mga technical episodes, technical topics pa yung pag-uusapan natin dito, Sir JL, sa ilan pang mga episodes sa atin dito sa RCEP. So, matuto po tayo at wag nating ipagkait na yung mga natutunan natin sa mga farmers pa mismo na malayo na hindi nakaka-adapt or nakaka-access sa ating mga programa, Sir JL. Okay? So yun nga, meron akong ibibigay na kasabihan lang. Yes. Okay? So, meron tayo dito, hope is being able to see that there is light despite of the darkness. Wow, so, pag may liwanag talaga, pag may liwanag, merong pag-asa, Sir JL. Yes. Kung gaano man po kadilim ang pinagdadaanan natin ngayon, especially sa ating mga magsasaka, no? Normal lang po yan, no? At sabi nga nila, pinagdadaanan kasi dadaanan lang natin. Okay? So, dahil at the end of the day and at the end of the tunnel, makakakita po tayo ng liwanag. At yung liwanag na yun, yun po yung pag-asa natin na tayo po'y magpapatuloy sa ating pong ginagawa dahil may mga mission po tayo dito sa ating buhay. Ayan, so maraming salamat Sir Jason again sa pagpapa-unlock ng ating episode 2 at sa pagtatalakay sa ating Philippine rice industry situation of the Philippines, ang ating rice tarification law at ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayan, batiin ko muna bago po tayo magtapos ang lahat po na nagte-text at lahat ng nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. And hi to Sir Nandoy at sa lahat ng staff ng City Agri-Gensan o sa among smart technician na si Sir Marlon. Ayan, from Ma'am Liza. Morning sir, pwede po ba medyo bagalan ang pagbasa? Ayan, sige po, sa susunod po ng mga episode, medyo babagalan natin para po makakope up ang ating mga SOA enrollees at para makatake note ng mga importanteng kaalaman. Good morning! Si Agdumani kapaminaw sa inyong programa diri sa NIA office. Ayan, hello po Sir Agduma. Salamat sa pagpaminaw. And shout out po sa akong mama na si Betty Eslaban at sa lolo ko po, si Pepito Eslaban na nakikinig mula sa Baluan. Hello po, happy listening. Ayan, good morning watching po from Malungon. Shout out po kay Mads Joy Bakulna. Watching from Sarif Moksim Irrigation, shout out to Muhammad Bandan. Stay farmer together, sabi niya. And of course, watching from Cebu City, si Ma'am Donna Jean Fabricar. Shout out from Barangay Blingkong Lutayan, si Wendrel Jacinto. Pag-greet po sa akong papa na si Alberto Mission, Nida Mission, Nanit Ginosulango, Randy Ginosulango, Arnel Mission, Rafi Moreno na nagrepack og asukar. Ayan, welga paminaw sa RCEF Max FM. Thank you from Salimama. Ayan, pa-shout out, listening and watching from Cogonal, Alabel. Sana po mabigyang pansin ang mga magsasaka. Dahil isa po sa mga parents ko na farmer. Ayan, sa palayan nila, mababa po daw ang kilo at ang bigas ay mahal na. Ayan, sige po Ma'am Sara, patuloy po na manood po kayo at makinig sa ating programa dahil marami po kayong matututunan ng mga kaalaman, no? Para mapataas po natin ang ating ani at kita. Shout out sa taga-Casa Lagaw, Ila Angelada, Bailon, Cubero, Bulnis na nakikinig po at nanunood. Shout out po sa Malalag, Kiayap, CIA of Maitom. Shout out din kay Baina T. Karim from Sarip Muksin, Lower Baluan. Ayan, good morning sir. Shout out sa akong mga kauban sa School on the Air from Barangay Katanggawan. From Barangay Ligaya naman si Sir Jericho Shador. Mabuhay ang mga bayaning magsasaka. Maraming salamat Sir Ronald Villanueva. From Poblacion, Malungon, Sarangani Province, nanunood. Good morning Ma'am Merly Torreta. And watching from Corona del Paz si Sir Margo Miguel Tango. Ayan, nanunood din via local channel ng TV nila sa Kiamba Cable TV Multipurpose Cooperative sa Kiamba, Sarangani Province, si Sir Fernando Velasco. Hello sir, salamat og daghang salamat sa pagpapaminaw og
pagtanaw sa atong episode karon. Ayan, salamat Sir Jason and Sir JL sa lahat na namina na taga Jensen. Maraming salamat sa inyong programa, sabi ni Ma'am Evelyn. And shout out to City Warda Tagutok ng Sharif Muksin. And salamat Sir Jason sa second episode po, sabi ni Ma'am Janice Lianes. Yan, talagang napaka-productive po ng ating pong pinag-usapan ngayong araw. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng nakinig at tumutok sa ating pong programa. And maraming salamat din sa ating mga coordinators at sa mga local government units natin na mga kasama sa ating programa. Happy birthday sa lahat po ng nagbi-birthday ngayong week. Hanggang sa muling episode po ng ating SOA, ako po si JL Oma na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka.